Pag ganito, puro ganyan, ilang kilo ang kuha ni? Nasa ano po, nasa 4,000 po ang kilo. 4,000 per kilo. Magandang umaga sa muli guys. Nakikita nyo ba yung klaseng pagkain ito? Hindi ho yan bitso-bitso. Yan po ang tinatawag na sea cucumber o yung mga balat sa Tagalog. Ito ay isang klaseng hayop sa ilalim ng dagat na lately lang nalaman na napakasarap at syempre napakamahal din pala nito. So dito guys, meron tayong kwento tungkol sa balat na ito. One time tayo naglalakad dito sa isang community dito sa San Agustin. Meron tayong nakakasalamuhang isang ginang na may niluluto sa isang parte ng kanyang bahay. Ito ang aming kwento. Okay, balat. Nung bago siya naging ganyan, paano siya kabahoy nung nahuli siya na yan? Ganun kahaba. Ganyan na nalit niya. Pag ganito, puro ganyan, ilang kilo ang kuha ni? Nasa ano po, nasa 4,000 po. Ano po, nasa 4,000 po ang kilo. 4,000 per kilo. Ilang ganyan para maka-1 kilo? Ang 10? Sobra po. 15? Kulang-kulang po, 20. 20 peraso para makabuo ng 1 kilo. Mga ilang di pa yan? Kasi ilagan mo. Ano ba, ilang di pa ang bago makuha yan? Ilang di pa sa dagat? Sa 10 di pa? Asawa mo ang ano? Saan? Angkol! Ikaw ka puso na eh. Ilang di pa bago makuha ito? 7 di pa lang. Okay, balik guys, sabi ni Kuya, makukuha ang mga si cucumber na yan, mga nasa mga 7 to 10 meters lalim. So kung yan ay nasa kalahating kilo, nasa 2,000 yan. Kalahating kilo na eh? Wala pa po yan. O i-klase-klase pa. Baklase-klase. Bali, nagtanong tayo guys kung 2,000 ba yan kasi nasa kalahating kilo. Pero sabi ni nanay, hindi daw ganun ang presyo kasi kailangan daw i-classify muna and then pipresyohan yun ng buyer. So, ganon. So, meron diyang party na, meron diyang species na napakamahal at meron ding species na mura. So, dati siyang halos mahigit isang roller, no? Oo. Sarap talaga. So yun guys, kung nakikita nyo, medyo lumiit na yung mga sea cucumber o yung balat kasi nga doon sa pagluluto ni nanay doon sa kawali. So nag-shrink o kaya ay umigli. Dati siyang 2 feet or 2 feet yan. So bali guys, hindi siya madaling klase ng hanap buhay kasi sa gabi yan, sisisirin ni Kuya. And then kinaumagahan, kailangan ni nanay na pa-smoke yan sa apoy na yan. So maghapon yan na pinapainitan hanggang sa mabawasan yung moisture content. Din tinanong din natin kung pagkahapon ba ay pwede nang ibenta. Sabi niya hindi, para mga ilang araw pa daw yan magiging pera. Kasi nga the more na maraming moisture content ay mas lalong mura ang bili sa kanila. Madalas tinatapos nila ang ganitong trabaho sa pagbilad pa muli sa araw nito para siguraduhin tuyong-tuyo bago nila maibenta sa bayan. Bali, hindi po ordinaryo ang ganitong klaseng trabaho. Kailangan po malakas ang loob po at minsan din po ay buwis buhay na pagsisid ang ginagawa nila. Bali, panghuling tanong natin ay kung kaya ba ni Kuyang manguha ng 1 kilo sa isang araw para at least masiguro niya na meron siyang 4,000 a day. So hindi naman daw nila talaga kaya yon kasi nga ay napakahirap manguha dahil marami rin siyang kasabay na nangunguha na rin ng mga balat at talagang matrabaho. Pero okay na rin, sa tingin ko ay okay na rin na mayroong ganitong hanap buhay para maitaguyod nila ang kanilang pamilya ng maayos. Pakiusap natin sa ating mga kaibigang mangingisda na ang kanila lamang hulihin ay yung mga malalaki o yung meron ng commercial value, at yung mga maliliit ay kanilang hayaan para hindi naman maabuso ang ating mga lamang dagat.